po yung tubong Caloocan. Lumaki sa Caloocan at mamamatay sa Caloocan. Okay po, kasi I love Caloocan when I was young. I was the only student in the elementary na naka-wheelchair. Pag-graduate ko ng high school, ako pa rin. At ako rin ang bumuboto simula noon hanggang ngayon. So, I cannot discuss about circular economy if I cannot discuss yung sa disability. Imposible. Kasi po ang title natin ay I Care. Tatlo pong part yung aking presentation. Yung una, bakit kinakailangan ma-involve ang person with disability and other vulnerable group sa circular economy? At meron na bang mga napatunayang practices? Pangalawa, gusto ko pong i-discuss yung mga actual na experiences ko dahil press na press pa galing kami ni Sir Sam sa Japan. Kararating ko lang po namin. Nag-expose po kami sa circular economy sa Nagoya. One week po sa Nagoya, 1 week sa Osaka. Wow. But dati I used to travel Tokyo. Ako po yung galang pilay. Pumunta po ako, kaya nakita ko na rin ang circular economy ng Ethiopia, Japan, ano? ng Spain. Spain. Pero mas close sa heart ko yung Japan. Japan. Kasi siya yung medyo malapit sa katotohanan pagdating sa inclusive circular economy. Inclusive. Pero mas pinaka-close po ang Caloocan. Bakit? Meron bang practices sa Caloocan pagdating sa inclusive circular economy? Tingnan po natin. Ito po yung 4 na model Charity, ng medical, disability na social, human rights. dinadaanan lahat ng tao. Whether we like it or not, kahit hindi disability, kahit mahirap na tao, basurero, mga tao walang trabaho, mga single parent, women and youth, dadaan lahat sa ganito. Una po yung charity model. Yan po yung yan po yung 4 na yan. Charity model, medical model. Pero dahil 30 minutes lang binigay sa andaya, yung dalawang haba, ako 30 minutes lang. Nagtag po, joke lang ha. So, but next po natin yung slide para mas mapalalim po siya. So yung charity model, tingnan nyo po yung mga picture. Kung papansinin niyo dyan, lahat mga negative ang nakalagay. No? Parang naka-boil down siya sa weakness. Di ba? Pag ang tingin natin sa person with disability, ano siya? May sakit, mahina, walang magagawa. Tama ba? Pag tumingin tayo sa youth, ang una natin titingnan sa youth, ano? I will talk now on Gen Z, not on disability. Pag sinabi mong youth, kulang sa karanasan. Matigas ang ulo, walang pera. Tama? Pag pumunta ka naman sa elderly, retired na yan, may sakit na yan, hindi na yan dapat masyado nag-involve. Di ba? Yan ang charity model. Pagdating sa women, pangbahay lang yan. Lalo na kung yan ay hindi nag-aaral, nag-alaga ng bata, ulo. Tama ba? Sweeper, basurero, mabaho yan. Tama? Inmates, dati nasa preso, nakalabas sa kulungan, masamang tao yan, huwag tanggapin yan. Frosty, nagbago. Hindi, pang nangati yan. Pati asawa mo, mabibigtiba. So these are all negatives, di ba? So that is the medical model. Ang tingin natin sa isang informal o Gen Z natin, yung mga ito ay may sakit at may kakulangan. So shall we go to the next model? The next model is medical model. The person is a problem that need to be fixed. Katulad ko, pag hindi sigurado ako naka-motorized wheelchair, manual lang at nagsuot lang ako ng maruming damit o ordinaryo, ang una agad na titingnan sa akin ng tao kawawa. Alam niyo ba, kumatok ako minsan sa isang agency, binigyan ako ng 100 pesos. Kasi akala sa akin na mamalimos. At ang mismo pamilya ko, huwag ka na mag-aaral ng college kasi tutuksuhin ka lang. Sa Camarines High School kasi, may matigas ang ulo ko, nagpaampon ako sa mga madre at pare. Napunta ako sa bahay ang punan. Nakatapos ako. So, pagdating sa magulang ko, tingin sa akin, a person to be fixed. Huwag ka na mag-aaral kasi baka tuksuhin ka lang. Liability ka na. No? So, kaya matigas ang ulo niyan, addict yan eh.
Diba naging addict, kaya nakulong, napatay. Di ba? O hindi naman magiging prostitute yan, kundi yan, pangit yung term, ano? Huwag na lang. Hindi naman yan sana maging basurero kung nag-aaral yan eh. Di ba? So lahat ng yan parang negative. Parang ang diin mo sa tao yung problema. So sa disability ganun din. Parang ang tingin mo, ano yan, tulungan na lang natin yan. Huwag na natin pagtrabawin, pag-aralin. Kaya nung ako'y naging professor, kaunang-lahang professor ng University, ng Trinity University of Asia, lahat napataas ng kilay. Paano magiging professor ang isa naka-wheelchair? Diba? Hindi naman siya marunong magsulat sa whiteboard. Paano niya tuturuan ng estudyante niya? Eh lalo na nag-asawa. Ang unang tingin agad, paano bubuhayin ang pamilya, di ba? Di ba? So maraming paano, no? Maraming paano. So, itong mga ito ay hindi lang nangyayari sa person with disability. Nangyayari din sa iba-ibang sektor. Di ba? Pag sinabing urban poor, ang unang tingin agad squatter. Kaya nga binago na yung term, ano, informal settlers. Hindi na squatter, no? Dati, inmates, binago na. Ginawa ng persons deprived of liberty. Tama ba? Dati, prosti. Ang ginawa na sex workers. May ano ba may ibang term? Diba? Dati senior citizen. Dati elderly. So binabago na yung mga term. Kasi the term itself has influencing the behavioral change of for the persons. Tama ba? No? At tinatanggalin yung salitang abnormal kasi ang kabaliktaran ng abnormal normal, ang kabaliktaran ng normal ay abnormal. Diba? So, yan yung model na dapat matanggal. Kasi hindi naman kasalanan ng tao, lalo na ng bata, nung siya ay panganak na may kapansanan. Diba? Next. Social model. Ito yung social model. Mukhang ito yung ginagalawan natin mundo sa ngayon. Yung direksyon ng UNDP ay kung paano mailagay yung persons with disability and other vulnerable groups into a proactive members of the circular economy. To be included actively in the value change. No? To the extent supply chain. So, sa social model, hindi yung taong naging problema, hindi niya kasalanan, halimbawa, naging mahirap siya. Hindi niya kasalanan naging youth siya na wala siyang pang-aral. Hindi niya kasalanan na elderly siya na nagkaroon siya ng sakit kasi wala siyang pambiling gamot. Hindi niya kasalanan na maging person with disability. Maaaring siya ay na-aksidente, maaaring by birth. So kailangan nang ayusin yung sistema, yung kapaligiran, para siya ma-involve. No? Sige. Next book. Next presentation. Human rights-based approach. MATIC. Di ba narinig natin salita ngayon? Kailangan po bang i-memorize yan? MATIC na yan. So ibig sabihin, kapag may mga ginagawa tayo at may nagpaplano tayo, MATIC na dapat kasama natin ang lahat ng vulnerable groups. Hindi lang sila dapat tinitingnan ang recipients siya ng society. Marami pa dapat akong sabihin pero limitado lang ang oras ko. I have only 20 minutes. Siguro susunod pag binigyan ako ng engineer board ng mahaba-haba. At I can still spell out more, no? Sige, next na po tayo. So titingnan nyo rito, kasi disability ang nasa sa akin. Pero gusto ko lang i-define ang disability na lahat tayo magkakaroon ng disability. Tama ba? Yung disability is an evolvement in the humanity. Bakit? Kasi darating sa punto na ikaw ay tatanda. So pag tatanda ka na, magkakaroon ka ng sakit. So magkakaroon ka na ng physical limitations, mental limitations, and behavioral limitations. So lahat yan, nararanasan ng tao. Hindi lang kami. Nagkataon lang na nauna kami. Pero tupalo kayo. Tama ba? Tama. Huwag nyo sabihin yan, hindi. Tingnan nyo yung mga death ngayon ng babata. 34, 30, 20 namamatay ng maga. That is disability. Hindi lang nakikita. No? So disability is a human experience. And everyone has to suffer. And everyone must suffer. And everyone will suffer. And everyone suffered already. So iba-iba lang ng panahon ng sitwasyon. But, punta na po tayo, huwag na po yung masyadong madrama yan. Punta na po tayo sa next part. So, paano natin nasasabi na tayo ay included? Caloocan experience po ito.
So tama man, nandito si engineer ng planning. Kaya sabi ko, na sila JM nagpunta na. So, ang gusto ko pong ipakita sa inyo, May mga kakayahan na bago pa man tayo dalawa. nag-usap sa circular economy, Kahit na 1995 pa, ganda, pinapractice na namin ito sa Caloocan, sa Camarin. Finish pa. So isa po, yan, nakita niyo po yan. The best awarded photo po yan. Yung isang naka-wheelchair na yan, ay best awarded photo ng United Nations Thailand. Galing. Sa amin ang galing yan. Thailand. Kasi yung chairs na na-produce from 50 chairs, ngayon po, dahil sa model ng chairs na yan, from Caloocan, naikot na po ang buong Pilipinas. 1,560 PWD na bigyan ng trabaho. Wow. At ang na-produce na chair galing sa DepEd from 1995, from 10 million contract, ngayon po ay 300 million contract of chairs. So yan po ang magandang halimbawa na nanggaling po yan sa atin sa Caloocan. At marami po ang hindi nakakaalam yan. Wala. Ang isa lang po na mayor na nag-order sa amin na talagang binola-bola pa namin si Mayor Alonso. Nag-order po siya ng chair sa amin, sinupply. So sana po, Ano yan po? Galing sa ano? daong para Tayo natin si Mayor yung Caloocan Malagtan. City tayo. Sa atin ang Si galing. Mayor Joy Belmonte Galing po sa ay ano, before? through Anong the product? speaker. Anong Lahat ng product? chairs sa Anong buong product? District 4 Anong product? ng Quezon City kami ang gumawa. Sa pakiusap ng kanyang late Repurpose. wife na namatay na. Marami na po kami nagawa. Yan! Ngayon po, ito po ang ginawa namin kasi we have to follow the trend. Yan po nakita niyo yung mga plastic board yan. So hindi lang po yan ang design na ginagawa namin. Gumagawa po kami ng recycle, yung trash bin. Trash. Meron na pong trophy, meron na po kaming iba-iba na ginagawa. Crate, ano pang gusto niyo po? Garden. Marami po kami magagawa kasi may kapartner kami designer. Nabanggit ko kanina Evergreen. Kami po ng Evergreen at Dr. Rodriguez Hospital ay nagmuwa. Nag-signing po kami na magtutulungan kami. Ang problema ng Evergreen, kaya lang nilang i-produce ay plastic board. Pero pagdating sa design at publication, kami na po. Ito na po yan. So target po ngayon ito ay Coca-Cola. Plan po mag-order ng 1,000. Wow. Na out of this. So aesthetics po yung sinusundan natin. Next po. Ito, trophy. Ito po, yan. UNDP ang nag-order niyan, ACE Project. Dati tinatapon lang namin yung mga wood. Ngayon, pwede na. So parang JM, naalala ko, no? Parang yun ang pagbisita ninyo. Marami kayo sir, kinakat ng mga wood. No? Huwag nyo itapon. Kaya-kaya namin gawin baso, trophy, Galing. lahat ng pwedeng gawin. Gagawin natin kahit cruise para sa mga demonyo. Lalagay po natin. Okay po. So ito po. Next po ito. Ito po nakita nyo. Kaya nakapunta na kayo doon, ano, sila JM. Pasyon po kayo. Nakita nyo po yan. Doon po yan kaya Sir Sam. Green Cafe. Lahat po yan, basura. Simulan natin sa mga paleta. Yan po, no? Simulan po natin sa wood. Mga 1946 woods pa yan nasa ilalim. Mga bali-baling beds na ginawa inayos lahat. Pero ngayon, ang dating basurahan at tambakan ay ngayon ay tambayan ng mga interns at nagkakape ng 7 days ng masarap. Kasamang tinapay. Ayun po. So, Caloocan din yan. Okay? Hello? PWD yan. At ang mga youth natin, lahat siya po mga nagawa ng PWD natin, di ba? So, meron na po kaming Starbucks. Kasi sa likod po kami ng IM building, kaya Starbucks. Yan. Di ba? Sige po. So, yan. Kita niyo po. So, nabanggit nyo kanina yung branding. Napaka-importante po ng branding. Yan, tinan nyo yung branding namin. May nakita ba kayo nakalagay? Kape. Bilhin nyo yung kape, kawawa na ba ng mga disabled? Wala, di ba? Ano nakalagay po? Oasis in the city. Di ba? May sabi nga eh, nung nagkape daw, eh syempre ayoko naman masyado naman lip service, pero sabi niya yun eh, para daw siya nasa Tagaytay. Nung nagkakape siya. Kasi, yung mga na-stress na doktor doon, it takes about 1 hour pa para makapunta sa SM. Eh doon eh, paglabas lang nila, getaway na. So, Sir Sam, ano, December 4 lang po namin yun in-open. At ngayon ay talagang napaka-active na. So ito yung sinasabi ni Ma'am sa ano no, yung sa Dole, Peso. Ito Ma'am yung mga green jobs na sinasabi natin. Actually, puro halaman yan sa paligid. Next po, pati tinapay. O nakita nyo, nakangiti. May sakit sa puso yung babae. 3 yung anak ng babae ito, inaantay niya yung kamatayan niya. Sabi ko, wag.
magpakasama ka muna, gumawa ka ng tinapay para mabuhay ka ng matagal. At ito po yung mga single parent. Nakita niyo, mga nakangiti, dati nag-iiyakan yan, iniwanan doon ng asawa, magte-tensa. Ano mangyayari sa inyo kung iyayakan niyo yung mga asawa niyo, magtrabaho kayo dyan para sa mga anak niyo? So yun po, yan po mga example namin na mga women involvement. Walang kapansanan yan. Pero pag di inagapan, mababaliw na rin. Kasi may anak ka nang may kapansanan, tapos ang asawa mo, iniwanan ka pa, mental health issue na, di ba? Next! Ayan po, nakita nyo, merong branding ulit. Monday Cooperativa. So, sa halip na ilagay mo, tapos partnership with UST. O yung mga tinapay po, pag-sisel sa mga kapag-witness, si Engineer Paul, ang mga lasa ng tinapay ay kayang sabayan. Yung lasa ni Bread Talk at saka ni French Baker. O, mga Pande Manila concept. At walang tapon po yan, yung mga tinapay pag nasira, hindi namin tinatapon. Ginagawa namin biskotso, ginagawa namin pudding. Pag hindi na talaga kaya, iinitin, ipapakain na sa manok at saka sa isda. Kaya minsan, pag nagkamali, hindi iniinit, nung pinakain sa isda, patay ang mga isda, naglutang. Next po. O yan. Ito po, actually hindi ito kayo kailan. Community thrift store po ang tawag Kailangan dito. pala ipagkain. Parang you donate, and then you Kasi buy. mga amag na gusto. Hindi lang po dress yan, pwede mga bags, mga lumang toys, mga gamit, mga laptop, mga lahat ng mga pwede. Diyan po yan, pwede pumunta. Yan. At yung iba po, may mga new arrival, hindi na lang yung new arrival, donate lang. So, kasi ang concept nila bago eh. So hindi nila akalain, nagkatawanan sila minsan, damit ko yan na, ba't mo nasa'yo? Hindi, binili ko eh. So, di ba? Next. Ayan po. Ito naman po yung biodegradable waste. So kami po ay basurero din sa malaria, ma'am. Lahat ng mga basura ng NHA doon, ang palengke, kinukuha namin, pinoprocess namin, pinapakain namin sa bulate, at ginagawa namin fertilizer. So yung aming ilalabas na acronym, Good Soil, Good Life. Di ba? So paano yun? Kasi ang pangit na nung una, hindi kumagat yung aming branding, from waste to taste. Waste to taste. To taste. Hindi ito kumagat eh. So, lalabas kami ng bagong branding. Oo. Good soil, good life. Pag wala pa rin nangyari, nagbula sa lupa, babalik sa lupa. Okay, next po. O yan. Di ba mga tapon-tapon na yan ng mga coconut? Na-convert namin yan into solar lamp. Binibili po yan. Ang dami bumibili. Laging bestseller, wala nang stock. At ngayon nakikipag-usap sa amin ng isang hotel para bumili. 5 minutes na lang. Oh, yes! Sige pa, okay, next. Ayan po, yan ang sample namin ng MRF, kaya lang wala nang laman. Hindi kami naglagay. Ang MRF namin, nakita nyo yung mga eco bricks. Yan po yung coke. Lahat ng mga chichirya, ginupit-gupit, ilagay na ganun para yung soil erosions hindi mawala. Pero kulang pa yan. Kung tutulungan kami ng Caloocan, magagawa at saka ng UNDP, baka mas makagawa tayo ng magandang material recovery facility. Okay po? Tutulong naman, no? Pwede? Lagay natin sa pot po. Next. O yan ba? O, salakitan niyo yung design. Kasi dapat social din yung ating product. Hindi yung parang ano lang. Nakita niyo yan, no? Interesado na ngayon si McDonald dyan. Kinakausap na kami. Sa si po. Yayaman tayo talaga. Totoo po. Na circular green economy ito yun. O, yan po. Ginagawa na yung mga pet bottles. Galing yan sa pet bottles saka sa mga CHP. Galing yan sa mga chichirya. Yan, mga rigid plastics. Next. Tinunaw. Okay po. Nabanggit ko na yung circular. Bakit kakaiba pagdating sa disability? Kasi ito yung realidad. Hindi mawawala. No? Hindi mawawala na kailangan para ma-involve mo actively yung mga persons with disability, kailangan ito. Kailangan nila ng support services. Kasi vulnerable kami sa sickness eh. Paano mo maka-involve kung walang paa? So bigyan mo ng paa. Diba? Part of the CBR. Prosthesis. Next. Ayun, bigyan mo ng wheelchair. At gawin mo accessible ang daan. Next. Ayan, nakangiti. May healthcare. Ayan po. Para pag nagkasakit sila, meron silang para sa hospital. And we're very lucky na yung Tala Hospital is our partner.
So, palakpakan po natin. Wala na kami ginagastos ngayon sa gamutan. Ayan. Kita niyo po, yun, no? Kita niyo po, yung next po. Nabanggit ko. Yan, nakita niyo yan. Nabanggit ni ma'am, ano? Yung peso. Ito yung tupad. So, binigyan nag-partnership po kami, si Sir Sam, ang Dr. Rodriguez Hospital, may LRC. Nakipag-usap kami kasi meron kami structure. We call it Multi-Sectoral Governance Council. Composed of private and public. So, tumaya ang DOLE. Sabi niya, sige, magpo-provide kami ng green livelihood for 200 persons with disabilities and vulnerable groups. Sasahod ng minimum 20 days. So, kanado. Kaya ngayon, yung paligid namin doon, pag nakapasya ko ng Engineer Board, green na. Meron na kaming greenhouse, ang dami na namin mga tanim, nalinis, ang dami ng basura. So, mga ganito pong klase, pwede natin pagtulungan. Pwede tayo gumawa ng tinatawag na cash for work, using the concept of cash for work, pero ang output, green economy, pang green jobs, green projects. Halimbawa, tree planting, creating green space, yun po, no? Mga food productions, yun po. Next. Ito po yung pagpunta, sexy po, naka-shirt. Punta po kami sa Japan, Sir Sam, yan po yung Nagoya. Kita nyo po yan yung workshop. Ito po yung pinahiram ng Nagoya City Government, yung facility. Ito po, medyo kalat-kalat pa, pero may video yata, patulong ako kay Mangularis. Next slide po, no? Yan, balik po tayo doon muna. Saba, next slide. Yan, nakita niyo po yan. Malalang disability na yan. Ang tawag po dyan ay grade 7. Kasi may psychosocial, may developmental aging, mentally disabled. Pero tingnan nyo sila yung nagsisegregate ng mga plastics lahat. May bayan sila. Ang tawag nila dyan 70-30. 70, walang kapansanan. 30, meron. Inaalala yan. Oh? Baliktad, sir. 70 yung PWD. 70 pala, sorry. Naging PWD na rin yung utak ko. 70 PWD, 30 wala. Bakit kasama yung 30? Kasi mawalang trabaho. Pangalawa, kailangan ng katuwang ng mga person with disability. So yan po. Then yung nakita nyo sa dulo, may dalawa nakapila. Huwag na huwag ako, tingnan yung dalawa. Nagbibenta sila ng kanilang basura. Ito po yung presyo. Next slide. Yan. Nakuha pa ni Sir Sam. Yan yung presyo. Pag binigay mo yan doon sa store, may recycling store, dude, yan ang points babayaran. 3 points, 40 points, So nag-iipon po sila. 10 points. At kinukuha din ng mga recycling company pag nabenta na. Alam nyo, nagpapatakbo ng recycling company. Person with disability. Social cooperative. Social enterprise sila. Grabe, dyan sa store na yan, meron sila brew pub. Hindi ko na ilagay kasi limitado oras. May restaurant sila, may convenience store sila. Lahat nandyan, parang one-stop shop. One-stop shop, nandun lahat ng mga vulnerable group, nag-o-offer ng mga products. At ang products nila ay circular economy. Puro lahat. Yung tela, ginawa nilang stock toys, kumuha sila ng mga learning toys, lahat. Pagkain, galing sa farm nila, lahat po. Anyway, next slide, video. Ito po yung video. Next slide na lang. Wala, sorry. Meron po ako niya na mas maganda, ibigay ko rin, may share ko na lang sa UNDP. Ayaw nyo mag-appeal pa. Aha. Sa labas na. So, kaya po. Kailangan lang ng oportunidad para mailagay. Kasi napatunayan no, sa Caloocan eh. Ang problema lang po sa Caloocan, kaya ng video. Ayan po, ayan. Ayan po, high-tech po. Oh. Kaya pala Kami si sa... Sir magaling. Iinto pa ako si sir. One-sided love. One-sided love. Alam niyo po dyan sa pag-stay namin, nakalimutan ko na kung may kapansanan. Kasi kaya kong mag-ikot-ikot sa sidewalk, o facilities,
Ayan, yan po.